siyang ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Kasi pag pinatawag nila, edi may record, yun nga sinasabi ko, transcript. Dati ko na sinabi niyan eh. Bakit naman si Senator Ping Lacson? Dati sabi niya pwede po mag-appear o magsalita, tumistigo sa Blue Ribbon Committee si Saldico sa Zoom ng mga paralita. Ngayon, tingnan niyo po ang ating mga leaders ngayon, ating mga hinalal natin na mga congressman at mga senador. 2 taon pa ang election, ay tila busy na yung mga plano nila na kailangan manalo ang kandidato ni BBM o administration candidate. Kaya nagsimula na doon sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay nanalo na ang mayoriya na ito, ang complaint na ito ay sapat ang mga aligasyon para ituloy pagbobotohan na nila sa plenary ang impeachment complaint. Sa Senado naman ay mainit ho ang talakayan dyan ngayon kasi tila naging personal na itong sagutan ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. Tingnan po ninyo kung sino naman po ang nagsimula nito. Kung sino po ba ang may katungkulan na dapat makinig at magbigay puwang ng mga kontra na opinyon ng minority sa Senado. Dati po akong nagtrabaho dyan as Acting Chief of Staff to Senate President Edgardo Angara bago ako pumunta ng Harvard sa aking master's degree. At pagbalik ko po ay nag-Chief of Staff din ako dahil hiningi talaga ako ni Senator Miriam Defensor Santiago sa kanyang first term na ang gusto niya na Chief of Staff ay may UP honor student at Harvard degree. Nagkataon Ilongga ako kaya talagang pinaghanap ako ng mga kaibigan ko na nasa kanya noon. Kaya matagal po ako, ilang years po ako dyan ng trabaho sa Senado. Nakita ko po ang decorum, behavior ng mga senador dyan. Napaka ano po nila. Noong panahon na yon, napaka courteous po ng mga senador. Pag hindi sila sangayon sa kapwa nila senador, ay hinahayaan lang nilang magpahayag dyan. Kasi nga po, di ba, demokrasya ito. Kaya talaga naman pong hindi pwedeng magkakaparehas kayo ng pananaw dyan. Mas maganda po sa aming mga Pilipino, lalo na po yung mga hindi po mayayaman, na ang demokrasya ay gumagana. Isa sa mga senyales ng demokrasya ay kung hindi nagsasang-ayunan ang mga senador. Senador po, iba ang tingin natin sa kanila kaysa sa mga congressman, di po ba? Kaya po, for example, nanalo si Senator Robin Padilla kahit hindi siya abogado. Dahil gusto siya ng tao. Nakita ng tao na magiging matapat siya sa kanyang tungkulin. And at first sabi ko hindi talaga ito bagay. Pero I changed my mind nung nakita ko si Senator Robin Padilla na nagsasalita. At nakita ko yung sincerity niya na makagawa siya ng mabuti para sa kanyang kapwa Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. At hindi po siya tulak-tulak dyan sa majority. Ngayon, tingnan din natin, bakit naman binoto ng mga tao si Senator Marcoleta na matagal ng congressman dun sa Sagip Party List? Nung una po,
ang layo naman ni Senator Marcoleta sa survey. Pero nung nakita nila, ako din nakita ko sa TV, yung mga paging niya, yung napaka-sharp niya at intelihenteng tao itong si Senator Rodante Marcoleta. Nakita ko dun sa TV, dun sa house, yung kanyang mga interventions. Doon ako sabi ko, ay, iboboto ko ito. Isusupport ko ito. At tingnan nyo, nanalo si Senator Marcoleta na independent lang na candidate siya, wala siyang partido. Ngayon, nung nandun na siya sa Senado, ini-expect natin syempre, di ba, na dahil siya ay independent, ay magiging independent siya. Ngayon, ang problema ngayon sa Senado, na ito na yung sinasabi ko sa inyo, dati hindi ganyan ang mga senador dyan. Binireview ko yung mga video ng simula nung nag-chair ng Blue Ribbon Committee si Senator Lacson, di ba, kinuha nila yan kay Senator Marcoleta, nung nagpalit sila ng Senate President. Tila napaka-personal naman ng mga tira ni Senator Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Ang gusto lang naman natin ay may manindigan dyan na senador para sa atin. Na kung hindi ka man sang-ayon sa kanya, ay sasabihin mo na, hindi ako sang-ayon sa kanya, pero mabuti na rin yung may nagsasabi ng ibang opinion o kaya batikos ng mayoriya, dahil yan po ang dapat ang dugo na nananalaytay sa ating demokrasya, na makakapahayag ang kontra-opinyon at ito'y papakinggan ng mayoriya. Pero sa Senado ngayon, nakaka-disappointed ang leadership ni Senator Ping Lacson. Sinasabi ko pong nakaka-disappoint because as the chair of the Blue Ribbon Committee, he is the one who has the duty. Siya yung may katungkulan na pakinggan ang minorya. Abay, kung ganyan naman, Senate President Soto, na pag nagsenador naman ay nasa oposisyon, hindi na pwedeng magsalita. Yan nga inaabangan ng mga tao na yung senador nila, kahit hindi mayoriya, ay maririnig nila nang nagsasalita para sa kanila. Kaya gusto ko, pakinggan nyo itong privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta na tungkol sa bigay nila isinumite na minority report sa Blue Ribbon Committee report ni Senator Lacson. Kasi tinatanong ni Senator Marcoleta, bakit hanggang ngayon walang nakukulong sa flood control? Bakit hanggang ngayon walang natutukoy na mastermind? Nilabas sa minority report, ibig sabihin, report yun ng mga minoriya na senador, yung mga Senator Bongo, Senator Bato, Robin Padilla, Senator Amy, ganyan, Nakalagay sa Senate sa kanilang minority report ang mga rigged biddings, yung mga nakita nilang ebidensya ng massive corruption sa DPWH, ang mga ghost projects at substandard flood control projects na ilang taon na tayong niluloko nito ang ating mga congressman na magnanakaw at mga kasabwat na DPWH at kontraktor. Yan po ang ibig sabihin ng minority report ni Senator Marcoleta, pero ayaw siya pakinggan ni Senator Ping Lacson. Nakita ko sa TV, sabi ni Senator Ping Lacson, Mr. Chairman, ayoko nang makinig dyan. Ano ba yan? Kung ako pala dyan, magsalita ako, ayaw makinig sa akin, hindi na ako pwedeng magsalita. Dito na lang ako magsalita sa radyo. Di ba? Ayan mo, mga kababayan, kaya nag-away din noon ng Chief of Staff ako ni Miriam Defensor Santiago, Nag-away din yan sila ni Senator Ping Lacson. Abay, pattern na itong si Senator Ping Lacson na nang-away siya ng kapwa niya
senador eh. At saka yung inaaway niya mga abogado. Hirap naman ayaw yata niya sa mga abogado eh. Kaya yan si Senator Miriam Defensor Santiago na dati ako ang chief of staff niya ay nag-away sila dyan, naggalit si Senator Miriam Defensor Santiago. Tinawag siyang Pinky Lacson. Sabi ni si Miriam Defensor Santiago, eto si Pinky. Yan. Nagalit sa kanya. Yan po sana ang inihingi naman natin na pakinggan naman nila ang minoriya dahil binoto din naman namin yun. Grabe naman, Senator Lacson. Binoto din naman kita. Dati nga, akala ko, magagaling ito Baka maging presidente ito pero, hindi naman po tama, Senator Ping Lacson, na yung mga binoto din naming senador ay ayaw mo naman pakinggan. Hindi tama yan, Senate President Soto. Iti-text kita mamaya, sir. Dapat, sir, yung mga binoto rin namin na senador, pakinggan nyo rin. Kung ayaw nyo makinig dyan, hindi mag-headphone kayo. Magganyan kayo. Bakit? Para sa inyo ba yung sinasabi nila? Para yun sa tao. Kaya nga, it's addressed to the President, the Senate President. Di naman yun address sa iyo. Kung ayaw makinig, di iwag. Diyos. Kaya pakinggan natin mga kababayan ang privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta. Sige po, paki-on po. Sino po? Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipigat na lamang ang mata sa iba? Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan?
Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po natin sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ng mga mamamayan, hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Narinig ninyo? Si Senator Rodante Marcoleta. Abogado at dating nag-chair ng Blue Ribbon Committee, at tinatanong niya si Senator Ping Lacson, bakit hindi tinawag sa Blue Ribbon Committee sina Yusek Bersamin na sinabi ng mga ibang kontraktor, at ngayon ay sinabi nga ni Congressman Erice, di ba, na may mga text itong si Yusek Bersamin at si BBN tungkol sa pera. Ayaw po nilang ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Kasi pag pinatawag nila, di may record, yun nga sinasabi ko, transcript. Dati ko na sinabi niyan eh. Bakit naman si Senator Ping Lacson? Dati sabi niya pwede po mag-appear o magsalita, tumistigo sa Blue Ribbon Committee si Saldico sa Zoom. Dahil allowed naman yun sa Zoom. Ngayon nga, sa mga korte, pwede ka na mag-Zoom. Kunyari, person with disability ka, PWD ka, o kaya may malubha ka ng sakit na nakahiga ka lang pero testigo ka, pwede ka na mag-Zoom ngayon. Yung mga bata nga na traumatized, na hindi pwedeng dalhin dyan sa court, pwede rin silang mag-Zoom conference testimony sa court. Di sa Senate, pwede rin kasi supplement naman ang rules of court dyan sa rules ng Senado, hindi ba? Ayaw niya na, sabi niya Zoom pwede si Saldico. Ngayon, nung lumabas si Saldico sa ibang network ng kanyang part 1, part 2, part 3, na binulgar niya yung mga karakitan, kickbackan ni Martin Romualdez at iba pa, at ang 25 billion na kickback share ni BBM sa 100 billion na insertion sa budget, abay ayaw na siyang i-Zoom testimony ni Senator Ping Lacson. Kaya sinabi ko noon, ano ba talaga, Senator Lacson, ang rules dyan? Bakit naman pa iba-iba ka dyan? Kung ano lang ang gusto mo, yun lang ang pwede. Ano ba yan? Ano ba yung Blue Ribbon Committee na yan? Hindi ba yan may rules yan? Mahirap pala pag kaming mga abogado, tapos siyempre, we are used to rules, di ba? We are used to rules of court. Abay, tapos gaganyanin nyo kami, hindi ka na pwede magsalita kasi ayoko na marinig dyan. Diyos! Abay, kung nga ako nandyan, buti na lang pala mahinahon itong si Senator Rodante Marcoleta. Nung boss ko si Miriam Defensor Santiago, nako, makatikim talaga sila makatikim talaga sila. Ha? In Ilongga accent pa. Nakatikim sila. Oo. Kaya tinawag yan ni MDS ni Miriam Defensor Santiago, si Senator Lacson na pinky. Kasi nga, paiba-iba ang walang stability. Kung kanya kayo, di wala kayong stability dyan sa Blue Ribbon Committee at sa Senado dahil yung rules ng committee nyo, rules of court, hindi nyo pinapalo. Tsaka ano ba klaseng Senado yan, Senate President Tito Soto? May malaki respeto ko dyan kay Senate President Tito Soto Tsaka, ang pagkaalam ko, fans ko si Ma'am Helen Gamboa. Kaya po, ang sinasabi ko, anong klaseng Senado yan?
O hindi pala kayo ano yung tawag doon sa Tagalog? Balitaktakan? Ayaw mo na mag-interpolate? Kasi narinig mo na yan? Ano ba yan? Pwede ba yan mag-tantrum dyan? Ay, narinig ko na yan. Mr. President. Ayoko nang marinig uli yan. Bongga ka day. Palalat, tararat, ang buhay. Ano ba? Abay, kung ganyan kayo dyan, sa labas na lang ako ng Senado mag-privilege speech. Di malala. Makikita ng buong mundo na bawal palang mag-interpolate sa iba sa inyo dyan pag ayaw nyo ako marinig. Hindi naman tayo kailangang lagi tayong, kahit nga kung magkasama tayo sa partido, hindi tayo laging sang-ayon. Nakita ko noon, mga kababayan, yung mga senador. Alam mo, titingalain mo talaga eh. Napaka marangal na mga tao at babae. Walang bahid ng korupsyon, sweldo lang kinukuha nila. Pinamimigay pa. Nung araw, inabot ko pa yan si Senator Salonga. Si Brad ko yan sa Sigmaro. Love na love ako nun. Senator Jovito Salonga. Kaya ang dami kong naging friends dyan sa Liberal Party. Dahil mayor pa lang ako, bata pa ako. Na-meet ko na yan si Nabut Sabad. Dahil sa kay Senator Jovito Salonga. Pero pag nagsalita sila, makikinig ka talaga. At hinahayaan sila ng yung mga hindi sang-ayon sa kanila. They wait for their turn. Nag-privilege speech si Senator Marcoleta. Bakit hindi mo Senator Lacson, Blue Ribbon, tinatawag si Yusek Bersamin? Bakit? Dahil malapit na sa Malacanang? Si Yusek Bersamin ay Yusek sa Malacanang? O ngayon, may mga text na sinasabi pinapakita si Congressman Erice. Nagtitext sila ni Bongget. Tungkol sa pera. Sana, lalo naman pinatawag yan si Bersamin para may transcript. Para kung makikita natin demeanor niya kung nagsisinungaling ba siya. Abay, may mga address ng bahay, yung 18 na Marines, ayaw pa rin tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon. May pagkatapos si Senator Rodante, sumagot din siya ng privilege speech niya. Aber, pakinggan nga natin ng konti lang, ha? Gusto ko yung privilege speech na parang stamping his feet ba? Ayan. Sige. Go. Mr. President, distinguished Majority Leader, thank you for allowing me to have the floor on a matter of personal and collective privilege. Much as I would like to abide by the elders, what my elders had taught me, that, and I quote, silence is the best response to nonsense. I'm constrained to take the floor to set the record straight and correct the prevarications spewed on this very floor by one of our colleagues, namely Senator Rodante Marcoleta. While in his two recent privilege speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman. In my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea,
o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and Yan. Obsessed daw si Senator Rodante Marcoleta. Ano ba namang privilege speech ito na Senator Ping Lacson? Although nakatayo siyang ganyan na kung medyo bibingi-bingi tayo, akala natin ay hindi wala siyang emosyon, ano? Pero tingnan nyo yun, titimpi talaga siya, oh. Oh. Gusto niya na talagang gusto niya na talagang tantrum ba? Oh. Ano ba naman privilege speech yan? Na hindi naman dana yung privilege speech niya, sinagot niya isa-isa yung mga na speech ni Senator Marcoleta. Bakit hindi pinatawag yung 18 na Marines? Bakit hindi niya pinatawag si Yusek Bersamin ng Malacanang? Instead, atake personal kay Senator Marcoleta ang speech ni Senator Ping Lacson. Diyan po, hindi naman po sa no? Hindi naman po sa okay naman po na yung senador ay hindi. Ay naku, binoboto naman natin lahat dyan. Abogado, hindi. Binoboto natin lahat dyan. Siyempre may advantage po mga abogado kasi ang role po ng senador ay mambabatas at dalubhasa po sa batas ang mga abogado kung sila ay magsenador. Pero lahat naman po binoboto dyan kasi kung trust yan ng tao na magiging manindigan ang senador nila sa kanilang mga karapatan at para mausig ang mga magnanakaw, yan po dapat ang i-protect ng Senate President. Hindi ba ba? Iba nga boto ng boto kay... Hindi ba yun? Sino yung nakasakay sa kabayo? Lito Lapid! Si Lito Lapid never yan made a mistake dyan sa Senate. Kung may senador na walang mistake, yan si Senator Lito Lapid kasi hindi naman siya nagsasalita. Binoboto pa rin siya ng tao. Pag nagsalita siya, makikinig pa rin ako. Kasi binoto yan ng tao Kung ano man lumabas sa bibig niya, gusto ko nga mapakinggan. Kung ayaw pala ng isang senador dyan, ang sasabihin ng ibang senador, sasabihin lang niya, ayoko na po makinig yan kasi paulit-ulit yan ba't hindi ka na lang, yun nga, ang advice ng ninuno mo, why don't you just be quiet there and just let them finish? Let them finish. Sa court nga, ganyan lagi, napapagalitan ko yung kalaban ko Kasi pag nasasalita ako, sisingit-singit itong mga bugadong itong mga kulang sa pansit. Pag nag-argue pa ako, sisingit na, sinasabihan ko talaga, let me finish. Mga ito. Hindi pa nga kayo naka-diaper nung bugado na kami Singit-singit kayo.
Ayun, yan po. Sana ang decorum at saka rules dyan sa Senate ay ayusin naman ni Senate President Soto. Ay, ano yan? Meron pa ba tayong ganyan sagutan nila? O sige, ipakita nyo nga sa mga tao para yung nagda-drive ng Grab dyan at mga jeepney ay nakikinig yan sila sa akin. Iniintay nila ako di ba mga kapatid? Ang dami kayang mga nanay dyan habang naglalaba nagluluto pinapakinggan ako. Pati sa parlor, pinapakinggan na ngayon ng Radyo Agila. O sige, check. Please, play. Too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at ni-remind pa nga ako yung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. kung hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need ko. to know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi- sinasabi ko. No, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Oh, suspension daw. Suspended na. Pag ayaw na, suspended na. Session is suspended. Abay! Ano ba? Debate na Gusto namin debate. Tama na. Ngayon, ang ayaw mo na makinig. Ayaw mo na suspended. Ba yan? Ay, alam nyo, mga kababayan, galit na galit talaga yung dati kong boss Chief of staff ako dati ni Miriam Defensor Santiago. Galit na galit dito kay Senator Lacson. Pinapunggan lang namon si Ma'am Ito si Pinky Lacson. Kaya po ganyan sabi astig, di ba? Dapat ang marangal na senador ay mapagbigay din sa iba kahit na ayaw niya nang naririnig niya. Nung tinawag siyang Pinky Lacson ni Miriam, hindi talaga siya
nakabalik dun eh. Hindi siya naka-retort ba sa English? Kasi talagang alam mo naman si Ma'am Miriam eh, na ano na nga ako, nasaniban na ako nun eh. Nasaniban talaga ako ni Ma'am MDS eh. Pag talagang pulbos ka, pag binanatan ka noon, basta senador ka. Hindi naman siya gagawa ng ganun pa sa ibang ordinaryong tao eh. Sa mga senador lang, para patas. Ay, naku. Kawawa yan si Senator Ping Lacson no, no? Kay Miriam Defensor Santiago. Siyempre si Senator Marcoleta ay hindi naman po pwedeng tawagin siyang Pinky. Di ba? Wag. Senator Marcoleta, hindi po pwede yun. Oo, bawal po yun sa ano nyo. Oo. Pero, doon lang siya, binabati ko si Senator Marcoleta, doon lang, sa Senado. Napakahirap palang maging senador ng minoriya dyan. Mga kababayan, itong 2028 election, minority na ng mga at independent na mga kandidato, yun na iboboto ko. Yun na iboto natin. Hirap pala dito sa BBM majority na ito eh. Mahirap po yan pag kahit na palang senador ay binoto ng tao eh. Ayaw nyo pakinggan. Pag ako po dyan, hindi naman sa ano no, huwag nyo akong ganyan-ganyanin po at mas matagal po ang pag-aaral ko kaysa sa inyo. Sobra ako 20 anyos na nag-aaral, no? Mahirap naman po yun. Kaya okay talaga sa akin yan si Senator Lito Lapid. Siya ang chairman ng Committee on Silence. Yan. Kaya mga kababayan, magkita-kita tayo uli. Abangan nyo kami dito sa Radyo Agila. Attorney Rowena Guanzon, laging kasama mo sa laban at ginhawa. Basta para sa freedom natin, para sa freedom natin from gutom, from mga kurakot, at mga political dynasty na yan. Salot yan sa ating demokrasya. Pati party list ng mga kurakot ng mga congressman. Excuse me lang, bago tayo magtapos, nasaan na si party list representative Edwin Garjola? Bakit hanggang ngayon hindi nyo yan pinapaakyat ang kaso niya ng ombudsman? Kaya calling my friend Ombudsman Boying Rimulya, ang kaso ni party list Representative Garjola, wag naman po ninyong patulugin dyan. Kaya naghihintay po ang mga tao. Mga kababayan, sa uulitin, pag ganito pala ang Senado at ang House of Representatives na itong mga mayoriya ay bully, ang bully nyo tingnan yung ginagawa nyo dun sa impeachment. Hindi na makatapos pinapatayan ng microphone. Bay, kung ganyan kayo, pag ako nandyan, itatapunan ko kayo ng microphone. Huwag nyo akong ganyan-ganyanin dyan. Mga kababayan, makita ninyo bakit ang demokrasya ay napakahalaga sa atin. Dahil tayo ay mahirap lamang na bansa at kalahati sa mga kababayan natin ay gutom na. At 2.226 million na Pilipinos ang walang trabaho. Lalo na ngayon na may giyera doon sa Iran versus Israel and US. Mga kababayan, tingnan nyo yan. Yan ba asta na mga senador na gagalang, na nagre-respeto ng demokrasya, na nire-respeto dapat nila, na binoto din namin yan si Senator Marcoleta Binoto rin naman kita, Senator Ping Lacson bakit ayaw mo pakinggan yung Senator Marcoleta? Kailangan, mga kababayan, sa 2028, sundin nyo ako. Huwag na natin iboto itong mga BBM gang na ito. Opo, magkita po tayo uli. At
hinihika na po ang inyong Mama Bing. Attorney Rowena Guanzon po, dito sa Radyo Agila, DZEC 1062. Maraming salamat po. Kita-kita tayo uli sa susunod. Good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood sa ating ngayon. Oo. Good morning po. Salamat sa panahon. Yusek, hingi lang kami ng update. Ano na po ang pinakahuling assessment nyo doon po sa ating mga kababayan na naiipit po ngayon dyan sa Middle East dahil po sa patuloy na gulo? Ating bahay, may mga milestones na po tayo, mga nagawa na po na kita natin ngayon through the efforts of our one country team approach of DFAT and WNOA. Unang-una po, may tulungan na po tayong itawid mula Israel papuntang Egypt. Naka-ready na rin po silang bumalik sa ating bansa. Ngayong linggo, meron rin po tayo mga dumating from government-assisted repatriations from Dubai, na itinawid po natin sa Oman, at meron din yung first batch from Doha na dumating na rin po. Ma'am, meron na po ba tayong update kung ilan na po yung bilang ng mga Pilipino na nakauwi na dito at ilan pa po yung mga nagpapakita ng intensyon sa inyo na gusto na rin makauwi dito sa bansa? Ma'am, kung masasagot ko po dyan, is yung sa OFW po na assisted po ng government. Yes Kasi po. marami din po namang nakakauwi na dahil sa, although limited yung operation, meron na po mga commercial flights ang UAE at saka ang Oman po, no? Through Emirates Airlines po yung sa UAE. Pero yung sa government-assisted repatriation po, ma'am, nasa 100 na po in the past 2 days ang nakabalik. And then, so nakikita po natin, in the next coming days, mas marami pa pong nakaset na ng mga flight. Oo. Ano pong lugar yung pinakamarami ang gustong umuwi na dito sa Pilipinas? Sa aming po record, ma'am, ito po yung sa inquiries po na natatanggap namin sa Bahrain, Kuwait, sa UAE. At sa ngayon, sa Bahrain, sa Kuwait at sa UAE po yan. Sabi niyo po, Ko na rin po, ma'am, sa Qatar. Sorry. Ko Oo. na rin po yun. Bahrain, Kuwait, sa Qatar, sa Dubai po, kamusta? Yung sa Dubai po, meron po kami mga natatanggap na inquiries. Pero ma'am, actually, yung sa dalawang government-assisted flights, ma'am, on the way to the airport, ma'am, no, pag nasundo na namin po sila, may ilan po, ma'am, na umaatras, nag-opt to stay, kahit po na-arrange na namin yung kanilang land border crossing at saka yung kanilang ticket. Ang dahilan po, ma'am, marami po doon sa mga nag-inquire sa mga kababayan natin, kung nagbabaka sakali lang na either, ma'am, number 1, gusto nilang mag-reserve daw ng slot, sakaling gusto na nila. Or number 2, ma'am, may mga iba naman po na sa palagay nila, nag-normalize na o gumaganda na yung sitwasyon sa lugar nila. Hindi na po nila tinutuloy yung kanilang request for repatriation. Opo. Oo. Ma'am, yung pong sinasabi niyo ng mga flights, ito po ay regular commercial flights po, ma'am? Manong Ted, sa ngayon po, I would say the word po, nakikipag-gawan po sa slots sa mga commercial flights available. Yung kagabi po, past midnight, na dumating po na Qatar flight, yan po yung unang batch po na gumamit ng commercial flight from Doha. Around, ang dumating, around 32 po ang nasis ng gobyerno. Bigyan mo kasi tayo ng 32 slots po dun sa commercial flight. Opo. Pero tayo rin po, na-announce na rin po ng ating mahal na Pangulo at si Secretary Hans, yung OWA po ay nag-arrange na rin ng charter flight para po sa ating mga kababayan. Most especially po sa mga lugar ng DJ Chacha na wala pang commercial flight. So this is Bahrain, Kuwait, at limitado naman po sa Qatar. So sinama na rin po natin yung Qatar. Ma'am, I will help you explain para matulungan ko kayo kahit paano. Kalubag-loob lamang po Maraming salamat po. sa sakripisyo po ninyo. Ganito mga kapatid, kasi ngayon, itong mga airlines na ito, dahil po sa nangyari nga, so marami silang mga pasahero
pasahero nila mismo hindi OFW na na-stranded o kaya po maghahabol sila sa flights nila para to recover yung mga pasaherong apektado. So ang mga flights na ito, without the OFWs, puno-punuan na yan. So ginagawa ng gobyerno, nakikipag-usap sila sa airline, bigyan nyo naman kami ng slot para sa mga Pilipino. Yan po ang hirap ngayon ng gobyerno at ng OWA in fairness sa kanila. Di ho ba yan ang inyong sitwasyon, ma'am? Yes po, Manong Ted. Magdagdag ko rin po, Manong Ted. Yung po naririnig nila na tinatawid namin sa border kasi papunta po sa mas safe po na airport, ina-applyan pa rin po namin yan ng tinatawag na exit visa, Manong Ted. Kasi majority po is not, malaking porsyento po talaga ng ating mga kababayan sa Middle East ay tinatawag nating contract worker or nandun po sila dahil employed po sila. And marami po sa bansa sa Middle East na bago po lumabas, Yes. kailangan pong i-clear ng bansang iyon. So, minsan po, kailangan pa ng exit visa. Yan din po ay inaalis ng gobyerno. Po, ganun po yan. Ganun po. Hindi ito ganun po kasimple. Kaya nga po, kapag may Pilipino na kinikilala po natin ang kanilang kontribusyon sa ating pong bayan at ekonomiya na gustong umuwi dahil po sa pangamba, hahanapan pa siya ng pagkakataon o paraan kung saan siya isasakay kung sakasakali. So, yun po yung komplikasyon sa trabaho po ngayon ng OWA. So sa ngayon, ma'am, sa actual po ninyo na bilang, ilan po ang nasa waitlist ninyo? Sa aling mga bansa ang isisingit ninyo? Sa along mga airlines po ito? Wala bang biyahe ampal ngayon mismo? Wala po, Manong Ted. Wala pa po. Although, nakikipag-usap po kami sa kanila sa gilitan ng isang charter flight. Pero yung regular na commercial, wala pa po. Pero Manong Ted, nag-cancel na rin kasi sila ng flight. So yung pag nag-resume sila, sabi nyo nga po, siyempre po uunahin nila yung kanilang mga pasahero na kinancelan po nila ng flight noong mga unang araw nitong nangyaring conflict po dito sa gitnang silangan. Kasi kung yung scheduled na flight, Chacha, mga kapatid, ay puno na, puno na ito, di ba? Okay, na-cancel ito. Tapos may lilipad na sa schedule na flight na yon, puno na rin. So, paano mo ngayon i-bump off yung mga dapat nakasakay doon? Ay sila ang priority. Silang uunahin. Yun Di ang ba? schedule So, lumipad. ganun po yung problema dyan eh. So, dito nga po papasok na yung diplomasya ng pakiusapan. So, again, ma'am, ilan po ang nasa waitlist ngayon sa mga anong mga bansa at ano ho ang mga airlines na inyong pinakiusapan? Sa aming tala po, meron po tayong, ito po yung, para po mas klaro, ito po ay sa waitlist dahil sila po ay meron na pong clearance na lumabas ng bansa. Or, say, so ito po yung may mga exit clearances or visa na po. Sa tala po namin, nasa 380 po ito. Kaya po nagkaroon na rin ng desisyon sa ating tagal naman pong desisyon na yun na mag-charter ng flight. Ang tanong na lang po saan ay dahil po sa mga anunsyo pa rin kahit kaninang umaga po na minomonitor din namin ang mga airport operations po ay kung saang airport po na ito kung saan po maglaland yung ating pong charter flight po. Ayun, okay. Ma'am, ito po mga sinasabi ninyo na 380 na nasa waitlist na. Nasaan po sila ngayon habang inaantay po nila na makauwi sila dito? So, yung iba po, as I said, nasa Egypt. Yan po yung mga tinawid natin from Israel. Meron din po tayong nasa Saudi Arabia na. Na iba natin pong mga kababayan na tumawid na rin. Meron namang iba po nasa UAE. So, yung pong nasa Qatar, Bahrain, and Kuwait, ma'am, yan po ay awaiting pa ng mga issuance na tinatawag natin transit visa para makatawid po. So, they are under the care of the Philippine government. Sila po ba'y nasa hotel o sa isang facility? Maayos po ba yung kanilang kondisyon? Yung iba po are opting to stay in their homes. Ayaw naman po natin pilitin. But most are already in our hotels, designated hotels. Manong Ted, DJ Kaka, hindi lang po naman ang palang nag-cancel. Pati po yung ibang airlines, katulad ng Saudia, nagka-cancel. Alam niyo po,
maano ko lang para naman po mabigyan din ng recognition yung at mga personnel on the ground. Hindi po nagbigay ng hotel yung ibang airline. Kahit po, hindi po sila nagbigay ng rebooking. Tayo po ang nag-house sa kanila sa hotel. Oo. Kahit na po, kahit na po ang nagbayad ng ticket nila, yung mga sarili nila po, no? Dahil scheduled flight yan. Ang gobyerno po natin ang nagbabayad ng hotel kasi hindi sila binigyan. Kahit nandoon sila, for example, sa Saudi Arabia or sa ibang lugar kung saan pinansilan sila ng flight. Opo. Ma'am, ano po ang another complication kapag nag-charter kayo ng flight, yung pong advisory doon sa airspace ng Middle East. Yan ba kinakailangan munang humingi ng clearance sa anong pong control tower ito? Kasi hindi po ito ganong kadali, ha? Na magpapalipad ka lang kasi iniiwasan tamaan ka dito ng missile habang nasa papawid. Sisisihin mo din gobyerno. Ba't yung pinalipad dyan? O, di ba? Alam niyo ho yun? Mahirap itong sitwasyon na ito. Kaya, can you explain that, ma'am? Meron ho bang komplikasyon yun? Medyo komplikado po yan kasi lahat po ng bansa na dadaanan ng aeroplano natin, lahat po dapat payagan tayong pumasok sa airspace nila. Bawat bansa po hanggang makarating ng Maynila ay kailangan po. Kaya po, kasama natin yung Department of Foreign Affairs, lahat ng embahada natin sa mga bansang dadaanan ng ruta ng ating charter flight ay kailanganin po magbigay ng clearance. Kasi po, may tinatawag po tayo na po charter flight, Manong Ted, sasabihin mo, okay yung kung sa lilipad na airport. Pero may tinatawag po tayong alternative airport na kailangan din pong safe din yun. So nakatandem po yan. Alam ko medyo talagang tunog komplikado at technical, pero ito po may mga eksperto na tayo po sa field na tatagal na hong nagre-repat, Manong Ted. Opo. Ang iba-ibang digmaan na. At yan po ay sila po ang nasa on the ground natin. At sinisigurado po nila na safe at may permits po tayo. Kumbaga, may clearances tayo. Kaya yung initial period po nung may mga na-report na over the weekend, yun po ang gusto natin pinopropose. Pero dahil nga po, Manong Ted, sa sitwasyon na hindi naman natin kontrolado yung seguridad sa region, ma'am, ma'am sir, ay pa po yan, pwede pong ma-pushback ng konti, hindi po tayo cleared lumipad. Opo. Pero at any time, pag meron na pong mga clearances at klaro na po ang lipad nitong mga eroplanong ito, ilan po ang kaya ng gobyerno? Kasi doon sa bayarin dyan at arrangement po, ito ho ay Philippine Airlines ng mga plane. Sa OWA po, sa ngayon, sa Philippine Airlines, meron pa rin po ang pag-usap ng DNW sa ibang airlines. So, lahat po kinakausap natin, para po mas marami tayo masakay. On the average, Manong Ted, DJ Chacha, 320 to 340 po ang capacity. Ng eroplano, no? Oo, na gusto niyong kunin. Ng aeroplano po. Opo. Sige. Opo. Ma'am, ito lang po kung nagpapasintabi, ano ba ang kaibahan kung pandemic, COVID-19 pandemic, at magpapalipad ka ng chartered plane sa panahon na may gera doon sa mga lugar na gusto mong papuntahan ng chartered plane? Siguro dalawang salita lang po, missile sa drone. Nung pandemic po, walang missile. Ngayon po, may missile attacks po, Manong Ted. At alam ko may ibang mga kababayan po tayo na sinasabi okay sa lugar nila. Pero patuloy pa rin po yung pag may mga missile attack. Minsan nga po, yung repatriation flight natin from Dubai, yung una po nating government sponsored na mga tickets mula sa Abu Dhabi po natin ng mga OFWs. Pagpasok po nila ng airport ng Dubai, yun po yung may pumutok sa labas po ng airport na antala yung flight ng halos 1 oras. So, totoo po na may ganitong mga atake ngayon. Iba po ang kasi ngayon, I would say kasi nung pandemic. Kasi nung pandemic po, Secretary Takunan Manong ng administrator ng OWA,
yung po naman, ang protocol doon, basta po hindi po positive sa COVID ang papasok sa eroplano. So there were protocols for health. Ito po ay security protocols ang sinusunod po natin para po sa safety na ating mga kababayan. Ma'am, yung pong usapin ng matagal sumagot sa telepono, sa mga panahong ito na meron kayong mga hotline at hindi po sumasagot kaagad, ito ho ba yung mga call center kung tawagin po o paano ho bang operasyon ng inyong mga hotline? Yung sa OWA po, Manong Ted, matagal na ho yan. Yung 1348, at saka po yung mga teleponong binibigay na OWA. Meron po tayong call center dito sa Pilipinas. Ngayon po, more than 30 po na mga call center agents. 24/7 po yan, Manong Ted. Sila rin po ang umahawak at sumasagot sa email po ng OWA, OWA Cares, owa.gov.ph, yung tulong at owa.gov.ph. Kung nagiging problema po, so ito po sa pananaw ko, yung ating pong mga kababayan, pag meron na nga pong atake, tumatawag po dun sa embassy hotline. Yung mas malapit po sa kanila. Pag po minsan pong sabay-sabay yung tawag, kaya naman po ay nasa kalagitnaan ng atake. Paano Ted, nandun po sila sa bomb shelter o kaya naman po ay nag-follow din ng protocol. Pero nagsabihan na rin po ng mga head of agencies ng mga secretaries. Ako rin po, mga tauhan natin to make sure na kung hindi nila masasagot, is to return the call immediately. Kasi nga po, may mga kababayan tayo. Actually, Manong Ted, naiintindihan naman po namin sa OWA na yung anxiety ng ating mga kababayan. Kaya, monitor po talaga kami doon sa mga tawag. And pag po may nagpo-post na hindi namin sila nasagot o hindi nasagot ng embahada, yan po ay agad-agad pinapatawagan namin. So, nagdagdag pa po tayo ngayon ng channel. Ito po yung sa e-gov mismo, Manong Ted, pwede na silang request for repatriation ng assistance. Yan po rin ay diretso sa OWA call center dito sa Maynila. Opo. Meron ho bang sapat na training ang inyong mga tauhan na sumasagot sa mga teleponong yan to absorb yung pong anxiety and yung anger ng mga tumatawag? Kasi ma'am, ano ho yan? Alam nyo, kapag ho kasi nabubugbog ka na rin, di ba, ng kung ano-anong reklamo, minsan din po, may hangganan din po yung tao. So, po yan, Manong Ted, tao lang, sabi nila. Opo, sapat na training. Actually, we have a partnership with the National Center for Mental Health. And ito pong mga, I can speak for the OWA call center natin ng mga ahente. Hindi po bago yung nangyayari ngayon because sila rin po yung sumasagot ng mga tawag ng ating mga kababayan sa mga, kung hindi po panahon ngayon, no? Yung mga humingi po na repatriation request, mga naabuso natin mga kababayan, contract violation. So, minutes po Manong Ted, medyo bugbog na nga po. Kaya po, nag-request po agad ako I think on the first day para silang conflict. Napayagan kami ng DBM for emergency hiring. At pinayagan naman po kami at ngayon po patuloy kami sa hiring kasi para naman po magkaroon ng karelyebo, Manong Ted, yung ating mga humaharap or frontliners po para sa ating mga OFW. Opo, alam niyo ho, ako naintindihan ko itong ganitong sitwasyon ha, na sa dami ho ng tumatawag, hindi ho natin maaaring maliitin yung pangamba ng OFW, yung kanila pong kagustuhan agad-agad na masagot sila. Definitely po, tayong lahat, kahit lumagay ka sa kanilang sitwasyon, gusto mo pagtawag mo, may sumagot ka agad at mapakinggan ka. Pero sa panahon naman na sabay-sabay yung tawag, yung answering machine ang sasagot sa iyo, and definitely po dito, kinakailangan yung handling doon sa taong galit na kakausapin mo. Dapat ho talaga may sapat na training yan. Kaya po, sa mga panahong ito, naunawaan po namin ang sitwasyon ng OFWs at ng inyo pong hanay dyan sa OWA. Ma'am, doon po sa mga embahada, ano po ang sabi ng DFA sa inyo? Sino ho bang in charge po naman doon? Kasi baka naman ang problema din, doon sa embahada, dadalawa lang ang telepono, tapos ang sasagot po ilang tao lang. Baka ganun din po nangyayari, kaya nagkakaroon po sila ng mga hindi maganda na pong reaksyon.
Opo, halos sa araw-araw po kami magkakausap ng mga ambassadors, of course, ang leadership ng DFA dito sa Maynila. Kaya po, kami po nag-aalindinan. Kaya nga po, ini-invite ko yung ating mga kababayan. Imbitahan ko sila. Kung di nila makontak yung si Embahada Manong Ted, tawagan lang po nila kami sa OWA. Kasi pareho lang din naman po yung from noon. Pareho rin pong database papasukan. Pareho rin pong mga tao. Pero Manong Ted, madagdag ko rin, no, doon sa mga matagal na rin po naman ito at ito po ay alam niyo na aming nire-request na part of OWA sa on-site po namin ng mga tao. Ngayon pong emergency situation na ganito, isang kita po na nagpadala po agad tayo Manong Ted ng rapid response team. Kasi kulang din talaga yung tao. Kunwari po sa Baring, 4,000 po ang ano natin dyan, kababayan. Kung personal po dyan, 2 lang. So, kailangan ko pong dagdagan yan ng rapid response. Kasi 2 lang po yung pwede natin ipadala doon from OWA. So, itong mga bagay na ito na matagal na natin din sinapost, ngayon po, makikita natin yung importance nang kailangan may tao talaga on the ground. Kaya po, kailangan mas maraming tao po dahil dumadami na rin po yung mga kababayan natin abroad. Oo nga po. Ma'am, ito lang po, si George Francis Miranda, yung Pinoy po na motorman daw po sa oil tanker, stranded po sa Strait of Hormuz. Meron mo ba kayong balita sa kanya? Kausap po natin yung kanyang misis, Manong Ted. Nagpunta na rin po ang ating regional office po, Post DMW OWA, nung una pa lang pong nabalitaan natin yung sitwasyon. Nandun pa rin po, officially, nandun pa rin po sa search and rescue phase, no? Pero kami po ay sisipag-ugnayan na through the DMW po doon sa mga otoridad sa Oman po sa UAE. Kami naman po sa OWA, pag nakatoka po sa amin, ialalayan yung pamilya po. At yan po ang ginagawa po natin ngayon. Okay, and then, ano ho yan, ma'am? Kasi Strait of Hormuz pinag-uusapan natin dito. Opo. Gaano kahirap ngayon yan? Kasi hindi ka naman pwedeng magpadala siguro ng rescue ngayon doon. Hindi po. Kaya po, with Omani authorities po, ang coordination, sila po ang gumagawa niyan. Ano po talaga eh. Kung nakikita nyo, Strait of Hormuz, dito sa mga ibang bansa, talagang ibang klase itong sitwasyon na yun. In all fronts, kumbaga, nasusubukan ang ating efforts po, Manong Ted. Pero, yun tayo bibigay, Manong Ted, para sa ating OFW. Opo. Ma'am, ang inyo pong boses ngayon, ramdam na po namin ang fatigue, no? Ang pagod po ninyo. Sa mga panahong ito, ma'am, kakayanin niyo pa ho ba ngayon physically itong hamon sa inyo? Kasi ngayon po nataon na kayo ang administrador nito, sa pressure po sa inyo at lahat na po din ng mga narinig po natin na hindi magandang salita tungkol po sa OWA at maging sa DFA o maging sa DMW. Anong said, kakayanin kasi kailangan po ng tulong ng ating mga kababayan. Actually, yung pong mga basing na tinitingnan po namin kung saan kami nagkukulang doon. We cannot please everyone, kaya nakafocus po kami sa trabaho, Manong Ted. Ang maganda po sa OWA, hindi bago itong ganitong sitwasyon, ilang biglaan na po ang dinaanan. Bilang administrator po, ang trabaho ko dito is to make sure na yung ating mga personnel are on the ground, na ang resources po at ang budget ay nakaset din, at ang ating mga kababayan po ay mauwi, Manong Ted, at mabigyan ng tulong. So, ano na lang po, Manong Ted, i-ignore na lang yung mga doctors at focus po sa trabaho. Yung po ang importante ngayon. Opo, sige po. Yusek PY, Godspeed, ma'am, and thank you for your service. Maraming